Nagkalat sa social media ang artificial intelligence o AI videos na may kaugnayan sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT ang pagtugon dito. Yan ang ulat ni Christian Vascones. Kasabay ng gulo sa giyera ng Iran at Israel, dagdag gulo pa ang bidyong ito. As of this hour, joint Israeli and Philippine forces have launched coordinated operations to dismantle extremist control in this region. Sa unang tingin, aakalain mong totoo. Pero pag susuriing mabuti, isa itong deepfake na maaaring makaalarma sa seguridad ng bansa. Ginamit pa dito ang logo ng PTV para makamukhang lehitimo. Kaya agad namin itong inireport sa DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayon kay Assistant Secretary Renato Paraiso, Deputy Executive Director ng CICC, may kakayahan na ang kanilang ahensya na makadetect ng peking video. We have the capabilities and the systems para mag-analyze sa mga deepfake videos nito, whether these are computer generated or they're authentic videos. After that, pag halimbawa nakita natin deepfake, kami na mismo nagsusulat sa Meta to take down these AI-generated or deepfake videos, especially if it deals with national concerns and national security. Bukas na rin ang kanilang headquarters na maaaring tumanggap ng tawag 24/7. Tumawag lang sa numerong 1326. Dito, susuriin nila ang report at agad nilang susulatan ang Meta o anumang social media sites para agad itong matanggal kung makukumpirmang peke ito. At kung ito ay nakakabahala, mas mabilis ang pagtatanggal nito sa online space. Gaya na lamang ng deepfake video kung saan pinapakitang nag-e-endorso ang mismong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang investment deal na agad itong pinatanggal ng CICC. So sa mga kababayan natin, it might take days. Sa amin ho kasi we experience, to be fair sa mga kaibigan natin sa Meta, we've experienced na mga 12 to 24 hours. Pero kasi sa amin, it's not enough. For example, yung deepfake ho ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand Marcos Jr., it involves really national security. And the longer it stays there, or kahit isang minuto or 5 minutes lang yan magstay dyan, it proliferates and it causes harm na eh. Meron ng, it erodes yung confidence, it erodes yung pagtitiwala do sa not only with our president but the system of government as well. Kasi iba yung messaging do sa mga deepfake videos na to eh. Isipin mo, ang Pangulo nag-endorse na isang investment deal. Babala ng CICC ang mga mahuhuli na nagpapakalat ng peking video, lalo na ang mga AI-generated, ay agad na makakasuhan at makukulong. Wala rin kawala ang mga gumagamit ng anonymous o dummy accounts. Kailangan natin palalahanan yung mga medyo malilikot, makukulit natin mga kababayan. Kung akala nyo, dati makakalusot kayo. Ngayon, ina-assure ko na sa inyo that the CICC has the capabilities to unmask yung mga anonymous profiles nyo. We are partnering up with various industries para humatuntun kayo. At we are partnering up with other government agencies for apprehension and prosecution. Sa dami ng mga kumakalat na peking video ngayon, kailangan itong suriin na mabuti bago maniwala. At kung sa tingin mo may dala itong banta, huwag magdalawang isip na itawag ito agad sa CICC. Kaya bayan, ingat! Ako si Christian Vascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.